Merry Christmas! Yan ang aking pagbati sa inyo ngayong hapon. Sapagkat ilang sandali na lamang ay makakaranas na po tayo ng pagdiriwang ng ating pong tinatawag na Pasko. Ito po ang pag-alala natin sa naging kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Mahigit 2,000 taon na po nakakaraan. At ngayon pong panahon na ito, tayo po ay dumaranas ng tinatawag nating pandemya ng COVID-19. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, tatandaan po natin, tayo mga Pilipino, sinusubukan po tayo ng Panginoon. Ngunit tayo pong lahat ay lalabas na matibay, malakas at mga lahing mananagumpay sapagkat tayo po ay kinakasihan ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Ben. Nais ko pong alalahanin po natin ang kasaysayan ng unang Kapaskuhan. Dito po sa aklat ng Lucas Kabanata 2 ay nakatala ang kasaysayan ng pagpapatala ng mag-asawang si Maria at si Jose, na noon si Maria ay manganganak na, kagampan na po niya, at siya po ay kinakailangang sumama kay Jose sapagkat pinagutos ng imperyo ng Roma sa pamagitan ni Augusto Caesar kung saan ang lahat ng mga lipi ng Israel ay kailangan magsibalik sa kanilang mga bayang sinilangan upang doon ay ipatala ang kanilang mga pangalan. At ito po ay tunay ngang isang mahirap na kalagayan sa kanila sapagkat sila pong lahat ay naghihirap sa matinding pasanin ng pagbubuwis. At ito po ang isang bagay na mahirap pa rin, yung pagpunta sa ibang lugar, paglipat, nangailangan ng panahon, nangailangan ng pera, at nangailangan ng kalakasan ng katawan sapagkat sa panahong yon kailangan nilang lumakad at puntahan ang kanilang mga lugar. Tayo po ngayon ay masasabi po natin na nasa kanya-kanyang mga bayan sapagkat dumating po ang punto na tayo po ay kailangan magsibalik sa ating mga tahanan dahil po sa tinatawag po nating lockdown dito pong nakaraang 2020 hanggang 2021 ay nakaranas po tayo ng paglipat-lipat. Ang mga tao ay kinakailangan magsibalik sa kanilang mga lugar at makapiling kanilang mga mahal sa buhay dahil doon po hindi na pwedeng lumipat sa isang bayan dahil marami na pong mga restriction na nangyayari. Kung isipin po natin ang panahon po ni Maria at ni Jose ay maihalin tulad po natin sa ating kapanahunan na sila man po ay nasa matinding paghihirap na sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon ang lahat ng tao ay abala, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang suliranin at problema. Ngayon, isipin natin na para bang dapat pa ba tayo magdiwang? Dapat pa ba nating i-celebrate ang araw ng December 25 o ang tinatawag nating Christmas Day? Marahil maraming mga nag-iisip, hindi naman yan ang tamang araw, hindi naman yan ang talagang saktong panahon ng pagkasilang. Naroon na po tayo, hindi po natin alam kung ano nga ba ang saktong panahon. Ngunit ito po ay ginagawa po natin dahil ang mensahe po ng Kapaskuhan ng siyang ating pong inaalala, hindi po yung araw, kundi yung pong mensahe. Sapagkat yung po ang may kabuluhan. Sapagkat ang mensahe po ng Kapaskuhan ay pagmamahal. Ang pagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Na sa kabila ng ating mga pagtalikod, sa kabila ng mga tao ay hindi iniisip ang tungkol sa tunay na pagsamba sa Diyos, naroon ang paglingap ng Diyos sa tao. Tayo, ng mga tao, ay nililingap ng Diyos. Sa panahon na tayo ay abalang-abala, ang Panginoon din po ay abala rin sa paghahanap sa atin. Nais niyang tayo po ay makakita, nais po niyang tayo matagpuan sa ating mga panahon ng pagkaabala na po natin. At dito po, kung saan hindi ko na po babasahin sa inyo, kayo na lamang po ang bumasa nito sa aklat ng Lucas sapagkat naroon na ang Panginoong Hesus nung siya isilang, siya po ay
kailangang isilang sa isang hamak na sabsaban sapagkat wala pong lugar na nakahanda. Ang pagdating ng Panginoon ay para bang biglaan. Kung paano siyang pumunta rito noong unang panahon, walang nakakaalam. Ni ang mga makapangyarihan, ni ang mga nasa pamahalaan, walang nakakaalam sapagkat ito po ay inilihim ng Diyos. Ngunit sa mga taong naghihintay sa pagliligtas ng Diyos, ang lihim na ito ay inihayag ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Maria at kay Jose. Ipinahayag ng Anghel Gabriel na si Maria ay gagamitin ng Diyos na maging kasangkapan para maging isang ina ng Diyos na magkakatawang tao. At ito po ang ating Panginoon. Sinabi nga po ng Juan 1:1, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. At sa 14, at ang berbo ay nagkatawang tao. Tunay nga po na kaarawan ng Pasko ay ang pagkakatawang tao ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus. At siya po ay isinilang bilang isang sanggol. Sanggol na parang walang kakayanang magligtas. Sanggol na kailangan alalayan, alagaan, proteksyonan ng kanyang mga magulang na si Maria at si Jose. Iisipin po natin, bagamat kaya ng Diyos na tayo iligtas sa lahat ng ating mga problema, kaya ng Diyos na tayo ay gawin na matapos na ang lahat ng mga pandemya na ito, minsan kailangan po niya tayo. Kailangan po natin gawin ang parte po natin. Kinakailangan po natin gawin yung isang bagay na sa pakiwari natin kaya naman ng Panginoon. Pero alam ng Diyos, kaya mo rin. Kaya mo rin magtagumpay sa mga problema. Meron kang kaisipan, meron kang kalakasan, meron kang talento na ipinagtiwala ng Diyos sa iyo. Kaya nga, ang kaarawan ng Kapaskuhan ay pagpapakita na habang ang tao ay patuloy na nagiging abala, ang kanyang isipan ay sarado sa mga bagay na espiritual. Ngunit sa mga tao na naghihintay ng kanyang pagdating, ang Diyos ay nagbubukas ng kanyang pangunawa upang makita niya ang pag-asa. Narito ang kasaysayan na kung saan ang mga pastol ay kasama dito sa nagsisipagbantay. At nung gabing iyon, nung isilang ang Panginoong Hesus, ang mga pastol ay nasa parang at naghihintay. At dahil nga sila'y naghihintay, meron po silang naranasan, nakatagpo po sila. Tulad ng sinasabi ni Jesus nung siya ay malaki na, ang sino mang humahanap ay makasusumpo. Kaya kung ikaw ay humahanap ng sagot sa iyong katanungan, may pagkakaloob ng Diyos sa iyo ang hinahanap mo. Kaya hanapin mo ngayong panahon na ito ng Kapaskuhan ang tunay na kahulugan ng iyong Kapaskuhan, ang tunay na kaligayahan, hindi matatagpuan sa barangyang pagkain. Mamayang gabi, marahil marami kang pagkain sa bahay, marami kang mga bisita, nandyan lahat ang iyong pamilya. Salamat at meron tayong mga ganitong pagtitipon. Ngunit alalahanin din natin yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo ng Odette. At ang iba nga ay hanggang sa ngayon walang matitirahan, nasa mga evacuation. At umaasa lamang sa mga tulong na kaloob sa kanilang mga galing sa kanilang mga kamag-anakan at sa ibang mga mahal nating kababayan. Ito po ay isang mabuting pagpapakita ng gawa ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay umaabot sa lahat ng tao. Hindi lamang po sa atin na naniniwala sa Kanya, maging doon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya, ang Panginoong Hesus ay umaabot. Ang Panginoong Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Kaya dahil ang pagdating ng Panginoon ay hindi para lamang sa iilan, kundi para sa lahat. As sabi ng Biblia, siya ay naparito para sa marami. Siya ay naparito hindi para hukuman ang sanlibutan, kundi para iligtas ito. Nais ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan ang iyong pamilya ngayong Kapaskuhan. Sana
Isipin mo na kapag ka merong kadiliman, ay meron ding liwanag. Tandaan natin, ang araw ng Pasko, nung una, puno ng problema, puno ng kawalang pag-asa, subalit sumilay ang liwanag, sumilay ang pag-asa sa mga taong naghihintay sa Kanya. Tayong mga mananampalataya ay tunay na may pag-asa kung tayo ay mga nakagising, hindi tayo natutulog, hindi tayo walang alam. Tayo ay mga anak ng liwanag. Kaya ngayong araw na ito, manalangin ka. Bigyan mo ng pagkakataon na hingin sa Panginoon na bigyan Kanya ng liwanag sa iyong kaisipan. Kung nadidiliman ka, nagkakaroon ka ng mga alalahanin, ang Panginoon ay handang magbigay sa iyo ng pag-asa. Nais Kanyang tulungan, nais Kanyang abutin. Saan ka man naroon, kung ikaw may karamdaman, ang kamay ng Panginoon ay handang magpagaling sa iyo. Sana, sa sandaling ito, isipin mo ang sinabi ng anghel. Sinabi po niya na sa mga pastol, ganito po ang sabi ng anghel sa kanila. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Tunay na huwag kang matatakot. Bagamat mayroong mga kadiliman, meron din namang liwanag. Kung meron tayong pananampalataya na matibay sa Panginoon, tulad ng isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato, hindi sa buhangin, ang ating pananalig na ito, anuman ang mga problema, anuman ang mga nangyayaring mga pagsubok sa atin, mapagtatagumpayan natin yung kapatid. Kumapit ka sa Panginoon at tandaan mo ang sinasabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itatapon. Kaya lumapit ka sa Panginoon. Tandaan mo, ang Panginoon ay naghihintay lamang sa iyo. Ngayon, hindi na siya isang sanggol, siya ay isang manliligtas na at kaya Kanyang iligtas ang iyong buong sambahayan kung mananampalataya ka lamang sa Kanya. Sana, sa kabila ng mga pagkain, isipin mo rin naman ang iyong kaluluwa. Higit na nangangailangan ng tunay na pagkain. Ang sabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbuhat sa langit. Ang sino mang kumakain ng tinapay na dito lamang sa lupa, ito ay masisira. At ang katawan natin, pagkatapos natin kainin ang pagkain material, tayo po ay muling magugutom. Ngunit kung ang pagkain na ating kakainin ng ating espiritual na kaluluwa ay ang salita ng Diyos, siya mismo na tagapagligtas. Sinabi ni Jesus, mula sa kaibuturan mo ay dadaloy ang agos ng buhay. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, sapagkat ang tunay na pagkain ng binigay ng Diyos Ama ay yung nanggaling sa langit. Kaya ngayong gabi, sa ating pagdiriwang na tinatawag nating Noche Buena, ang tunay na pagkain na magbibigay sa atin ng kabusugan sa ating espiritual, magkakaroon tayo ng kapayapaan, pagkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan, magkakaroon tayo ng tunay na kasapatan. Kahit konti lang ang ating pagsasalusaluhan, ang ating mga mahal sa buhay, sama-sama, kung tayo mananalangin na may pagpasalamat, ang kakaunting yan ay makapagbibigay na ng kasapatan sa inyong kagutuman. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang aking pamilya ay bumabati ng isang masaya at maligayang Pasko sa inyong lahat. Magandang gabi at happy Noche Buena sa inyong lahat.